What is up sa inyo mga bro? This is Bro Motovlog PH, and for today's vlog, ito bagong linis yung ano natin, PCX. Yan ako siya kinarwash. Ayan siya, kinarwash ko siya. Ayan yung pang carwash natin. So ayan, tinanggal ko yung matting. Ayan. So long time no vlog sa inyo mga bro. Tagal na nating walang upload. So ito kasi kung mapapansin nyo, nag-iba tayo ng lugar. Lumipat kasi kami ng bahay. So maraming inaasikaso. Pero ngayon na nandito na tayo, nagbabalik, ituro ko sa inyo kung paano pinturahan ng magneto. Ayan. So nakikita nyo, ito yung itsura ng magneto ko ngayon. Bali, tuturo ko sa inyo step by step kung paano babaklasin, paano mga gagawin. So first thing, tanggalin muna natin yung mga tornilyo dito sa right side ng PCX. Ito yung side na merong coolant. Ayan. Tinanggal ko yung matting, tapos tinanggal ko yung mga tornilyo. So dito naman tayo sa side ng footrest ng pasahero. Kung mapapansin mo, meron ditong parang plastic na hinihila, lock siya. Pagka hila mo, yun, medyo luluwag na yung fairings. Meron din dito sa ilalim. Ayan. Ang gagawin mo, pipindutin mo lang yan, tapos hihilahin mo pababa. Ayan. Sa part na to, pwede mo lang hilahin. Pero dahan-dahan lang kasi nakalak pa din yan. Pag-aralan nyo mo bago hilahin. So may makikita kayong tornilyo dito, 8mm. Ayan, 8mm na tornilyo siya. So cover yan nung ating radiator. So counterclockwise, tatlong tornilyo. Tapos dahan-dahan nyo nang ugutin. Sunod ay 10mm socket para dito sa apat na tornilyo. Ito yung mga tornilyo sa mismong radiator. Pagkatapos, luwagan natin yung clamp. Ayan, gamitan natin ng pliers kasi hindi natin kayang kamayin yan dahil sobrang tigas ng clamp. So ayan, ilayo lang natin yung clamp doon sa may hose para mahatak natin yung radiator. Pagka natanggalin natin itong radiator, hindi natin tatanggalin yung ibang hose para hindi makalat. Tanggalin na natin itong plastic. So ma-access na natin itong puro kalawang na guys. Tanggalin muna natin to gis. Gamit ng 10mm socket at tanggalin natin tong tatlong tornilyo sa kanyang fan. Yun. Gamit tayo ng 17mm. Tapos impact wrench. Huwag kayong mag-alala kung wala kayong impact wrench kasi pwede mo rin tong tanggalin gamit yung mga ordinaryong socket na 17mm na wrench. Tanggal na ang nut. Hindi natin yung mabubunot guys kasi kailangan natin ng ganito, magneto puller. Nabili ko lang to sa Shopee, mura lang to. So pwede to sa Yamaha, sa Honda, sa GY6 din. So ang paggamit nito is diba ito yung magneto nyo. Zoom natin. Ito may thread to
itong puller, kabilaan, pwede dito, pwede rin dito. Ngayon, ang kasukat nito is itong malaki. Kakabit natin dito sa magneto. Yan, siguraduhin natin na pasok. Yan, counterclockwise siya ang ikot niya. Yan, sumagad na, tsaka natin ipasok ito. Ito yung pinakaano niya eh. Maghihila sa kanya palabas. Pasok natin dito. Yan. Ito clockwise. Yan. Gamit tayo ng 17 na socket. Impact ulit. Clockwise. Clockwise ang ikot. Barilin natin dito. Yun. Tanggal. Pwede nyo rin itong tanggalin kung wala kayong impact wrench gamit ang 17mm na wrench. Yun. Tanggal na guys. Kalawang. Puro kalawang na guys. Pipinturahan natin yan ngayon. Lilinisin natin. Nahulog yung washer. Ito yung washer. Dito yun. Yan. Lilihain natin to. Itong labas lang. Dito hindi siguro. Pag kinabit naman to hindi magkakamali kasi may gatla eh. Ayun o, may gatla. Pag pinasok mo, automatic naka-align yan. So linisin na natin to. So ito na yung ano natin. So lilihahin natin siya ng 1,000 grit sandpaper. 1,000 lang kasi hindi naman ganoon kalalim yung mga kalawang niya. At para hindi rin masyadong nagagasgas. Para hindi rin natin masyadong magasgasan tong magneto. Hindi lang naman sa PCX nangyayari yung ganito. Meron din ganitong mga kaso sa Yamaha at sa ibang mga brand ng motor. Usually sa Mio marami na talaga nagpapapintura talaga nito. Kasi nga madaling kalawangin. Kahit yung iba nga sabi nila kahit hindi raw nababaha yung motor nila, kinakalawang na yung ganito nila eh. Eh ano pa kaya yung mga yung mga nadadaan sa baha, di ba? So agapan na natin. Tanggalin na natin yung mga kalawang, then pinturahan natin para magkaroon tayo ng peace of mind. Kakalagyan na rin natin ng grasa mamaya kasi di ba? Marami tayong napapanood sa internet, sa social media na nagkakaproblema sila sa pagtanggal ng magneto. Hindi nila mabunot kasi nga kinalawang na sa spline. So ayun natin mangyari yun sa atin balang araw. So kaya nililinis na natin ngayon, pipinturahan, tapos mamaya lalagyan ng grasa. Sa part na to, binasa ko na yung liha. Ang tawag dito wet sanding, para mas mabilis nating matanggal yung mga kalawang. So gagamit tayo dito ng high temp na spray paint. Ayan, high temp. Stop rust heat resistant. Ayan. High temp yan, 1200 Fahrenheit. Ayan. Pwede yan sa mga nakalagay dito. Ayan, motorcycle engine, oven, pwede yan. Sa muffler. Shake well before use. Sa part na to, binubugahan ko na ng pintura yung ating magneto. Kung mapapansin nyo, unti-unti lang ang pag-apply ko. Hindi ko siya binibigla. Dahil first coating pa lang naman to, hindi nyo kailangan matakpan ng buong buo. So, mga dalawang pasada lang ng pitik-pitik, okay na. Katulad ng ginagawa ko sa video.
So, second coating. After 5 minutes, nag second coating na ako dito. Ganun pa rin ang procedure ko. Pitik-pitik lang. So, habang pinatutuyo natin yung pintura, linisin muna natin to gamit ang brush. Ayun o, yung mga dim sa ilalim. So after 30 minutes, ito pwede nang hawakan. So tuyo na siya. Maganda yung pagkakagawa natin kasi nalihan natin ng maayos. Bale, naka 3 coats pala ako rito para makapal yung pintura. Brand and ito ang marking nya, top dead center. Ganda, makinis ang gawa. Dito hindi ko na nilagyan kasi hindi naman masyadong kinakalawang dito sa area na to. Bali dito lang sa surface. Pwede nyo rin pinturahan dito, depende naman sa inyo yun. Sa inyo yun kung anong preference nyo. Pero sa akin goods na to. So kakabit na natin. So bago natin saraduhan, lagyan natin ng high temp grease. Hindi natin mapapasokan sa pinakaloob, kaya ang lagyan natin yung magneto. So, lagyan natin. Dito, kahit dito lang sa bungad. Kasi tutulak naman niya yun dyan eh. Makakapasok na yan hanggang dulo. Ayan, baligan niya eh. Kita ba? Ayan. Okay na yan kasi sa wala. Yung susundin nyo yung gatla, no? Ayan, yung gatla na yan. Tapos may tignan nyo dito sa may spline. Meron din yung gatla. Susundan nyo lang para hindi magkamali. Mag-ingat kayo kasi nanghihigop to eh. May magnet nga kasi magneto. Pag inikot ko to, pag inikot ko, sumasabay yung spline ito. Ito. Ibig sabihin yan, kumagat na, nasa gatla na siya. Siguraduhin yung walang kalog-kalog. Sigurado na kayo, tsaka nyo ilagay itong washer tsaka yung nut. May tamang posisyon, may may gatla dito. Dapat may susuksukan to dito. So sa part na to, nilalapat ko maigi kung saan nakapwesto yung fan kasi meron siyang gatla. Siguraduhin yung nasa tamang posisyon bago nyo tornilyohin. Then kinakabit ko na tong shroud ng fan. And medyo tricky siya, so pag-aralan yung mabuti bago nyo ikabit kasi baka mapuwersa o madamage nyo yung mismong radiator. Bago natin isara yung cover ng radiator, ipandarin muna natin. Start natin, mamaya hindi na umandar eh. Baka magka-check engine. Check natin. So far hindi pa maandar, wala namang check engine. Start natin. Yun, umandar. Umandar naman. Tahimik naman ang andar. Wala namang kalansing. Yan. Okay. Bomba natin mahina lang para malaman natin kung
biglang may kumalansing dyan, nalalaman na natin agad. Okay, so far okay naman. Yan, so buksan natin to radiator cap para makuha natin yung malagyan natin ng laman palalo kasi nabawasan kanina eh. Counterclockwise lang ang ikot. Yan, palawag counterclockwise. So tanggal na. Yun natin. So check natin yung mga goma. Kailangan daming goma yun. 3. 1, 2, 3. Checkin mo maigi. So dadagdagan natin ang coolant doon kasi nagbawas yan. Pero i-start muna natin. Dagdagan natin ang coolant para mag-circulate. Paubos na pala yung coolant ko. Ang gamit ko top 1 power coolant. Okay. Hirap na may hawak na cellphone eh. Yan. Naku po, naubusan na tayo ng coolant. Ayun, tanaw na. Hindi ko alam kung natatanaw nyo, pero ako natatanaw ko na. Yung coolant nandun na hello. Bigyan akong flash. Ay, nakita na. Ayun. So saktong saktong coolant natin. So dito ako natatapusin yung vlog natin, no? Salamat sa panonood at subscribe lang kayo. Nahulog ko yung face mask. So subscribe lang kayo sa channel ko. See you in the next vlog. Bye bye.